Hello po, Sir Ren. I am a silent listener po sa channel nyo. And I find your stories inspiring. At marami akong natutunan. I think it's time for me to share my story din. Kayo na po ang bahala magbigay ng pamagat kasi I'm not good at it. Dahil sa tagal na po ng panahon na nangyari to, nakalimutan ko na yung names ng mga involved sa kwento. So, nagamit na lang ako ng alias. Ang kwentong ito ay walang halong sexual. Ito na yata yung pinakabalungkot na love story na nangyari sa akin. Medyo mahaba, so pagpasensyahan nyo na. Ako po pala si Brian, from Cebu. A nurse by profession. I am now 33. And this happened nung 25 pa lang ako. Gay po ako pero hindi yung loud na bakla. I don't wear makeup. I don't cross-dress as well. Lalaki ako manamit. Wala akong ate sa katawan. Tahimik ako. And I can say na siguro introvert nga ako. As a gay bisexual, alam naman siguro natin yung mga dating apps like Grindr, Planet Romeo, and so on. So ayun na nga, nag-install ako ng Grindr. And to keep myself private, syempre, nag-edit ako ng mga pictures na hindi halata na makikilala ako. After so many days of using Grindr, meron ako nakachat. Let's call him Franz. Magkasing edad lang kami. HR personnel siya sa isang call center. Psychology graduate siya. Sa ilang araw namin magka-chat sa app na yon, I can say na madaldal si Franz. Ang dami niyang mga kwento. At hindi talaga siya nauubusan ng topic. Which is, nagugustuhan ko naman kasi tahimik nga ako. Hanggang sa nagugustuhan ko na siya. Pumasok na sa isipan ko na ligawan siya. I am so into him at that time. Para bang hindi kumpleto yung araw ko kapag hindi kami magkakausap. Hindi kami nagkakahingian ng pictures. So, I have no idea how he looks like. And vice versa. Tapos, nagkahingian na kami ng contact numbers. At lagi kami magka-text at magkatawagan. Dumating yung araw na we decided to meet up. Na-excite ako na kinakabahan kasi first time ko na may imi-meet. Sobra talaga ako naghanda ng mga panahon na yun. Nagdamit talaga ako ng maayos. Dress to impress kumbaga. Sa mall kami magkikita. Una akong dumating tapos dinescribe ko yung suot ko. Nauna akong dumating sa meeting place namin. Naglaro muna ako sa phone ko kasi hindi pa siya dumadating. Tinawagan niya ako bigla. Nasa venue na daw siya. So ayun, nakita ko na nga siya. Nung lumalapit siya, hindi ko matanggal yung paningin ko sa kanya. Dumoble yung feelings ko para sa kanya. Ang tangkad niya. Tansya ko, nasa 5'10" siguro siya. Ang ganda niya manamit. At ang bango niya sobra. Every time na nagsasalita siya, mapapatingin talaga ako sa kanya kasi ang talino niya pakinggan. Hindi naman siya ganun kagwapo pero gustong gusto ko na talaga siya. We decided na kumain. Ililibre daw niya ako. At sobra akong nahiya. Nasanay kasi ako na ako yung nanlilibre sa mga friends ko. Kumain kami ng McDo. After, nag-stroll muna kami. Window shopping, tapos usap ulit. Sobrang saya ko nun. So, uwian na. Kahit nasa biyahe, nagtitext pa din kami. Kinabukasan, bigla na lang siyang hindi nagparamdam. Text ako ng text sa kanya pero wala pa din ako natatanggap na reply. So hinayaan ko baka kasi busy lang siya sa work noon.
Nagpaka-busy din ako sa work. Kahit nahihirapan ako. Ang dami kong iniisip. Baka hindi niya ako type kaya hindi na siya nag-reply. Napaparanoid ako noon. Gumagabi na. Hindi pa din siya nag-reply. Kinabukasan, nag-reply na siya. Sobrang busy daw niya sa work. Nag-reply siya pero sobrang tagal. So, napaisip ako kahit lunch or short break niya. Busy pa din siya. Kaya hinayaan ko na lang siya. At nasasaktan ako. Kasi sobra ko siyang gusto. And I was expecting that he felt the same way. Pero hindi pala. I was so into him that time. Nasasaktan ako kahit hindi pa kami. Kaya hinayaan ko na lang muna. Kahit nasasaktan, pinigilan ko na lang na hindi mag-text sa kanya. At nagpakalunod ako sa trabaho. Pero lagi pa din siyang nasa isip ko. Isang araw, bigla siya nag-text. Nangangamusta. Nag-reply naman ako. Nabuhayin ako ulit ng loob. Ilang oras lang kami nagte-text kasi parehas kaming nasa trabaho noon. Nag-text ako sa kanya. Sabi ko, mamamasyal ako sa outlets. Nag-reply naman agad siya na magkita daw kami. Kasi malapit lang daw yun sa kanila. So ayun, nagkita nga kami. Pero hindi na siya kagaya ng dati. Ang tahimik na niya. Halos hindi na siya nagsasalita. Ako kasi tahimik talaga ako. Kung yung kasama ko ay tahimik, tahimik din ako. Madaldal ako pag madaldal din ang kasama ko. So nag-initiate ako na makipag-usap. While we were talking, biglang may tumawag sa kanya. Tumayo siya at dumistansya sa akin nang medyo malayo. Mga 10 minuto siguro sila nag-usap noon. After nun, nagtanong ako sa kanya ng pabiro. Sabi ko, "Sino yan? Jowa mo?" Tumawa siya na wala daw. Then, bigla niya akong hinalikan sa cheeks. Kinilig ako bigla. And I kissed him back. Nabuhay naman ako ng loob. Na-excite ako. Napatanong ako na sign na ba yun? Kasi liligawan ko na talaga siya. Napagpasyahan namin na sabay kaming uuwi bukas since parehas kami ng shift. 1 p.m. to 10 p.m. After my shift, pumunta kaagad ako sa office nila and I texted him. Yung office kasi nila ay nasa loob ng mall. So sa labas ako nag-antay. 1 oras yata ako nag-aantay kasi daw may meeting sila. Nung nag-out na siya, sakay kaagad kami ng jeep. Hindi naman masyadong maraming pasahero noon. Sinabihan ko na siya na ako na yung bahala sa pamasahe. Sinabihan niya lang ako ng, "Bakit? May trabaho naman ako ah. Kaya ko magbayad ng pamasahe." Sa medyo malakas na boses. Nabigla ako at the same time. Napatingin sa ibang pasahero kasi napalakas yung boses niya na parang galit. Tumahimik na lang ako at hindi umimik. Pareho kasi kaming dalawang rides going home pero yung second ride ay magkaiba na kami ng ruta. Nung bumaba na kami, tinanong niya ako kung okay lang ba ako.
umuo na lang ako kahit hindi. Sinabihan ko na siya na muna yung unang sumakay. Then, nag-insist siya na ako na daw muna. So hindi ko na pinilit. Nung merong dumaan na jeep, sumakay ako kagad without looking back at him. Nasaktan ako sa ginawa niya. At the same time, napahiya ako. I loved him. Kahit na he does not feel the same way. Hindi ko na siya tinext the following day. Pero I'm still into him. I'm still asking pa rin sa sign if ipupursue ko ba o hindi. Hindi na din siya nagte-text. Hindi ko rin dinilit yung number niya. Hindi ko na pinilit yung sarili ko. Baka kasi hanggang dun na lang talaga kami. Weeks passed. Bumalik ako sa Grindr. Medyo nawala na din yung feelings ko kay friends. Siguro mga 50%. Chat dito, chat doon, pero wala akong mini-meet. Until one time, meron ako nakachat. Let's call him Lance. 30 years old na siya noon. Operations manager siya sa isang company na hindi niya dinisclose. May isang anak na babae at hiwalay sa asawa niyang babae. Yung nanay ng anak niya. Matino siyang kachat. Well-educated. We decided na magkita sa park sa Second Bridge. The usual, nauna ako doon sa meeting place namin. Nakupo ako kaharap yung dagat nang tumawag siya. Dinescribe ko sa kanya kung ano yung suot ko. Then may biglang umupo sa tabi ko. Nag-smile siya at nagpakilala with shake hands. Ang gwapo niya at ang puti niya. Mas matangkad lang siya sa akin ng konti. Ang fresh niya tingnan. Medyo chubby siya. Nahiya ako bigla kasi biglaan yung meet up namin. Hindi ako handa. Meron siyang dalang ice cream noon at doon namin kinain. Grabe din pala yung pinagdaanan niya. He is a cancer survivor. Sa haba na napag-usapan namin, hindi ko na malaya na late na pala. So, umuwi na kami. Constant pa din yung communication namin ni Lance. Though, doon lang kami nagkaka-chat sa app. Habang tumatagal, nagugustuhan ko na siya. Late na kami natutulog dahil kakaka-chat namin sa isa't isa. Ang dami niyang plano sa buhay. Plano niya sa anak niya, sa pamilya niya. Hindi na ako nag-initiate na magkita kami ulit. Naging maingat na ako. Sa totoo lang, nafo-fall na ako kay Lance. Pero pinipigilan ko yung sarili ko. After how many days, naputol yung chat namin ni Lance. Kasi daw, na-admit siya sa ospital. I am so worried about him, sa condition niya, na baka nag-relapse. Hindi ko siya inabala pero kinukumusta ko naman siya once in a while. Days passed, hindi na siya nagtitext. Inintindi ko na lang at hindi na rin ako nag-text. Tapos, bigla ako nakatanggap ng text kay Franz. Nangungumusta. Nabigla ako. Sinagot ko naman siya ng ayos lang. Tapos na-shock ako sa mga message niya.
Hindi ko naintindihan yung nararamdaman ko nung time na yon. Iiyak ako ng sobra. Yung kabog sa puso ko ay grabe. Sinabi niya kasi sa text na nasa ospital daw si Lance. Paano niyo nalaman? Umiiyak na ako ng panahon na yon. Kasi may duda na ako. Gusto kong kumprontahin silang dalawa. Gusto ko na mismo sa kanilang manggaling kung totoo ba yung duda ko. Nireplyan ko siya na bakit niya nalaman? Magkakilala ba sila? Jowa niya ba si Lance? Pero wala akong natanggap na reply mula kay Franz. Habang umiiyak, tinext ko si Lance. At nagtanong ako kung magkakilala ba sila ni Franz. At kung sila ba? Ang sagot niya ay, bakit? Bakit ko raw tinatanong? Jowa ko din daw ba si Franz? If so, willing daw siyang magparaya. Confirm! Sila nga talaga. Magjowa nga sila. It was all a play. Napaglaruan ako ng tadhana. Iniyak ko na lang yung sakit na nararamdaman ko. It took me a while para mag-reply sa kanya. Sinabi ko kay Lance na gusto ko si Franz. At kilala ko na siya. At nakapagkita na rin kami. Liligawan ko na siya dati kaso hindi ko tinuloy. Huwag kang magparaya. Ako na lang, Lance. Kasi hindi ko kaya makita si Franz na nasasaktan. Tama na yung ako yung nasasaktan. Kakayanin ko naman to. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko na kayo guguluhin parehas. And this will be my last text to you. Salamat. Sir Ren, binali ko na yung SIM ko tinapon ko noon. Sobrang sakit lang talaga ng mga pangyayaring yun. Iyak lang ako ng iyak. Magjowa pala silang dalawa. And I fell in love with them. Minsan talaga, kailangan mong masaktan para may matutunan ka. Para hindi na paulit-ulit. Napahaba na yata. Hanggang dito na lang po. At maraming salamat sa pakikinig. Okay. Opinion ko sa kwento. What a coincidence. Grabe naman yung tadhana. Sobrang sakit yun, no? Yung dalawang taong nagugustuhan mo, magpartner pala. Pero tama naman yung ginawa mo, Brian. Nilet go mo silang parehas kasi kung nagawa nilang lokohin yung isa't isa, panigurado, magagawa din nila yun sa'yo. Which is nangyari na nga. Tsaka pag pinagpatuloy mo pa, ikaw lang yung mas sobrang masasaktan. Alam nyo kasi, mahirap talagang maghanap ng true love sa mga ganyang application eh. Sobrang bihira ka makakaharap dyan ng magmamahal sa'yo ng totoo. Kadalasan, sex lang yung habol. Or sa huli, lolokohin ka lang. Naniniwala ako na everything happens for a reason. God has planned for you. Hinahanda ka lang niya para sa tamang tao na magmamahal at makakasama mo habang buhay. Kayo, anong opinion niyo sa kwento? Comment mo lang sa baba. Salamat.